Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Napakagaspang. 11 milyong piso kada araw. Daig pa ang may patagong credit card sa national budget. Hindi nyo pera yan. Confidential funds can be validly spent only on expenditures supporting surveillance activities of civilian agencies. Yung ating Coast Guard sa West Philippine Sea, araw-araw binabantayan ang sumpong ng China. 17 years pinagkasya ang 117 million pesos na confidential funds. Ang OVP, hindi man lang umabot sa 2 linggo. What can VP Sara show for it? Nag-mass hiring ba ang OVP ng libo-libong informant sa loob ng 11 araw? Nagpatayo ba sila ng daan-daang safe house sa loob lamang ng 11 araw? Babalik tayo sa paulit-ulit na tanong, saan nyo dinala ang pera? Naghihintay ng resibo ang buong Pilipinas. Something common doon sa aming dialogue with teachers. And masaya ako dahil kanina, while our chairman was speaking, he said, and we listened. So nung sinabi niya, we listened, hindi na ako nakinig sa buong speech niya kasi yun lang yung importante sa kanya. We listened. Kasi kami naman po, ang magagawa lang namin ay makipag-dialogue sa GSIS. And ultimately, it will be the GSIS decisions and actions that will make a difference doon sa customer experience and sa mga reklamo ng ating mga teachers and non-teaching personnel. So maraming salamat. Pwede niyo na pong palitan ang tagline nyo, we'll listen. GSIS, we'll listen. Nasa top 2 lagi ang GSIS complaint. Nadidislodge lang talaga ang GSIS complaint sa rank 1 kapag lumalabas yung usapan about performance-based bonus na I think it's 3 years or 2 years delayed ang PBB. Yun lang ang nakakaalis sa number 1 ranking ng GSIS complaint. Otherwise, all the rest ng mga complaints nila, paiba-iba na. Depende sa lugar at depende sa kultura ng lugar. So, paiba-iba na yung kanilang mga Pero it's one thing common doon sa aming dialogue with teachers. And masaya ako dahil kanina, while our chairman was speaking, he said, and we listened. So nung sinabi niya, we listened, hindi na ako nakinig sa buong speech niya kasi yun lang yung importante sa kanya. We listened. Kasi kami naman po, ang magagawa lang namin ay makipag-dialogue sa GSIS. And ultimately, it will be the GSIS decisions and actions that will make a difference doon sa customer experience and sa mga reklamo ng ating mga teachers and non-teaching personnel. So maraming salamat. Pwede niyo na pong palitan ang tagline nyo, we'll listen. GSIS, we'll listen. Maraming salamat po sa inyo. We cannot overstate the importance of our gathering today, especially for government teachers and employees of the Department of Education. This gathering, happening while we are observing National Teachers Month, is the culmination of the efforts that the Department of Education initiated with the... Hindi naman siguro ito culmination, no? Hindi. Oo. This is a continuing effort in our partnership with the GSIS to address the concerns of our employees. This Memorandum of Agreement confirms our commitment to provide solutions to the concerns of our employees and to move forward with a renewed and stronger institutional collaboration anchored on our shared objective to best serve Filipinos and our country. Some of the concerns of DepEd employees with GSIS are older than our employees' children. Matagal na po talaga yung paulit-ulit nila na tanong at mga reklamo. At napansin namin
marami sa kanilang mga tanong at mga concerns ay nasasagot naman kaagad. Kulang lang siguro tayo nung paglapit doon sa sagot sa mga teachers na nagtatanong. Kaya po kami nag-request na kung merong dedicated hotline kung saan nasasagot yung mga tanong nila sa pagtatawag lamang. And for many years, despite efforts to address these issues, they continue to be one of the top complaints of DepEd employees. Financial security, among many others, is a source of anxiety for our teachers and our employees. And today, we take steps to unburden our employees from emotional distress. Papasalamat po kami sa mahabang repayment period, and sa mababang interest. This is one of the matters that I acted with urgency immediately after taking the position of Secretary of DepEd last year. I raised this with GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso in September 2022 during his oath-taking. Masaya naman tayo sa kanyang ipinakitang kahandaan na pag-aaralan ang mga issue na ito. This Memorandum of Agreement highlights our mutual recognition of teachers as our nation builders. These are the initial steps towards facilitating easier and more direct access to GSIS services for teachers and other DepEd personnel. First is GSIS is establishing express lanes exclusively for teachers and other DepEd personnel at its central office and its regional branches nationwide. This is particularly useful for teachers assigned to rural or geographical GIDA areas who must travel for hours just to reach the nearest GSIS branch office. Second, GSIS will look into adding a DepEd personnel specific option to their hotline. Third, GSIS will designate account officers exclusively working on DepEd issues. DepEd personnel compose more than half of the entire GSIS membership. That is why we are really passionate about pursuing dialogues and coming up with solutions to the problems that we see in our school level. Having a dedicated team of account officers will minimize the time needed to reconcile accounts and speed up the process of addressing premium-related discrepancies and loan-related issues. Lastly, GSIS has committed to hosting an annual dialogue. Ito po, napakalaking tulong po ito kahit once a year lang between its branches and the counterpart DepEd regional offices and schools division offices to discuss and address GSIS service concerns. Alam niyo po, meron po kaming code ng mga teachers sa GSIS. Kapag kami po ay nagdi-discuss ng GSIS and syempre lumalabas na yung mga hinanakit, ang tawag namin sa GSIS ay SISG para binaliktad namin yung GSIS, and then sabi ko sa kanila na mamaya na natin yan ibalik sa totoo niyang acronym kapag nasagot na nila kung ano yung mga kailangan natin ng mga solusyon. For DepEd, the promotion of welfare and the protection of our employees' rights are paramount. Let us continue working together to help reduce the financial challenges of our employees through our services and, of course, through the leadership of GSIS. Alam natin ang mahalagang papel ng mga guro at iba pang kawani ng DepEd sa ating bayan. They practically hold the future in our hands, the future of our country in their hands. Ang pagtulong natin sa mga nasa sektor ng edukasyon ay pagtulong natin sa mga kabataang Pilipino at sa ating bayan. We are looking forward to the partnership
as the one mentioned by our President, yung accident insurance, and of course, yung medical insurance on top of PhilHealth. So we hope to see that come into fruition in the coming year or two para po sa ating mga teaching and non-teaching personnel ng Department of Education. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag para sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran.